Kailan nga ba natin ginagawa ang quick start or fast start sa manual car mga kapiksit? Yan yung ginagawa natin sa mga busy junctions and roundabouts. Siyempre, kung mangangailangan tayo ng fast acceleration sa isang pagkakataon na busy yung kalsada, dapat matutunan mo yung quick start or fast start mga kapiksit. Pero ginagawa ito safely para sa iyo mga pasahero at sa iyong sasakyan. Kasi meron pong tamang systematic approach para dyan. Hindi lamang po yan basta ginagawa kahit sa ang uri ng kalsada. So kung kakailanganin lamang, part din po yan ng defensive driving. Kung meron mga pagkakataon na kailangan mabagal ang takbo mo dahil merong speed limit, may mga pagkakataon din na kailangan bilisan mo yung pag-accelerate ng iyong sasakyan. So para mapabilis natin yung pag-accelerate or pag-start ng ating sasakyan from standstill, kailangan natin mag-add ng gas. Paano nga ba nakaka-apekto yung pag-add ng gas sa pag-accelerate ng sasakyan? So, umpisahan natin sa clutch biting point muna. So, hindi muna ako mag-add ng gas sa pagkakataon na ito. At gagamitin natin yung ECU or engine control unit ng sasakyan na to, kasi mga modern cars meron na po yung ECU or engine control unit na kung saan possible na mag-accelerate from standstill yung sasakyan na hindi ka nag-add ng gas or hindi mo inapakan yung accelerator pedal. So meron na akong ginawang video tungkol dyan, detailed video yun. Maglalagay ako ng link ng video nyo sa upper portion ng video natin sa description below para mapanood mo. Okay, so naka-seatbelt na ako ngayon. Brake pedal, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down na first gear. Clutch biting point lamang muna yung gagamitin natin sa first gear. At mapaparangkada tayo ng ating sasakyan. So ayan. Umarangkada na po yung ating sasakyan very slow. Syempre bago tayo lumabas sa kalsada, tinignan muna natin yung ating door mirrors, rear view mirrors, yan, rear camera natin. Kita natin na walang sasakyan na paparating. So mabagal lamang yung takbo natin, around 5 kilometers per hour sa first gear. Try nga natin mag second gear mga ka-fix it without adding gas ha. Ayan, second gear. So medyo bumilis-bilis ng konti yung ating takbo. Around 9 to 10 kilometers per hour. Ayan. So naka second gear tayo ngayon mga ka-fixet ha. Ang gagawin ko naman, lalagay natin ng third gear. Ayan, hinohold ko muna sa biting point for 2 to 3 seconds bago ko pakawalan para hindi mag-struggle yung makina. Sa pagkakataon na ito, umabot na tayo ng 11 kilometers per hour, 11 to 12 kilometers per hour sa third gear. Ayan. Pero medyo nag-i-struggle na yung makina, no? Nanginginig-nginig na siya. So try nga natin, fourth gear. So clutch biting point muna, 2 to 3 seconds bago ko pakawalan. Ayan, sa fourth gear, umabot na tayo ng 15-16 kilometers per hour. At nahihirapan yung makina, nag-i-struggle siya. Try natin ang fifth gear. Ayan. So about 20 kilometers per hour. Although medyo pababa ng konti itong kalsada na ito, no? Yan. So, again, nararamdaman ko na nag-i-struggle yung makina at nanginginig-nginig siya, nahihirapan siya kasi wala siyang suporta ng gas. So, kung mapapansin mo kanina, sobrang bagal ng takbo natin at hinold ko muna sa biting point yung ating clutch for a long while bago natin nakuha yung 5 kilometers per hour na kung saan pwede ko nang iangat yung clutch all the way up dahil hindi na tayo mamamatay ng makina at that point. Pero may mga pagkakataon na guys sa mga busy junctions and roundabouts na kailangan natin ng fast start or kailangan natin mag-accelerate from standstill ng mas mabilis para safe yung ating pagmamaneho. So kailangan natin mag-add ng more gas sa mga pagkakataon na yon. Okay? Pero wag naman sobra-sobra. Kailangan natin mag-generate ng about 1,500 RPM from standstill kapag nasa flat road tayo and about 2,000 RPM kapag nasa uphill tayo. Huwag mo sasobrahan masyado. Yung mga 2.5 to 2,500 RPM or 3,000 RPM i-generate mo from your engine through acceleration from the gas pedal and then i-clutch biting point mo. Magkakaroon ng unnecessary wear and tear yung clutch mo at maaari yung masunog kasi sobrang bilis ng ikot ng engine mo, sobrang RPM, tapos biglang isa-sandwich ng friction disc ng iyong clutch lining para lang matransfer yung power mula sa engine papunta sa yung transmission para umandar yung sasakyan. So wag sobra-sobra. I would recommend 1,500 RPM sa flat road mga kapis at gagawin natin ngayon. So brake pedal, disengage natin yung ating handbrake, fast start in a manual car. I-simulate natin yung action halimbawa nasa busy roundabout tayo or junction. Clutch all the way down first gear, 1,500 RPM of gas, then clutch to the biting point. At habang nag-accelerate ako, release the clutch smoothly mga ka-fix it. Okay? So ulitin natin yan. So dito ko talaga ginagawa yung video kasi walang masyadong dumadaan na sasakyan dito. So safe gawin itong video na to dito.
Okay? So first gear, 1,500 RPM of gas, clutch to the biting point. At habang nag-accelerate ako, nire-release ko yung clutch ko smoothly all the way up. Kita mo mas mabilis yung ating pag-arangkada sa pagkakataon na yun mga ka-fixit. Okay? So, habang mas ini-increase mo yung RPM level or RPM na generate mo from your engine, bago mo ilagay sa clutch biting point yung iyong clutch, mas mabilis yung launch mo from standstill or mas mabilis yung pag-start mo from standstill mga ka-fixit. Tingnan natin, 1,000 RPM lang, clutch all the way down, first gear, 1,000 RPM of gas, clutch to the biting point. Ayan. Mas mabagal yung pag-start natin, di ba? From standstill, gamit yung 1,000 RPM generated from the engine. Okay? Kung mapapansin mo, may pagkakaiba sila. No? So, kagaya ng sinabi ko kanina, more RPM generated from the engine at clutch biting point mo, mas makaka-start ka faster from standstill. Pero syempre, with the precautionary measure na hindi dapat sobra-sobra yung i-generate mong RPM. Kasi pag sobra-sobrang RPM i-generate mo, maaari kang masunugan ng clutch. Okay? So gawin ulit natin yan. Dito sa pagkakataon nito mga ka-fixit, halimbawa nasa uphill tayo na kalsada, no? So ang i-generate kong RPM from our engine is 2,000 RPM. So clutch all the way down, first gear, 2,000 RPM of gas, clutch to the biting point. Kita mo kung gaano kabilis tayong nakaarangkada from standstill. Di ba mas mabilis? Medyo mas babagal ng konti yan kung nasa uphill na kalsada talaga tayo, no? Pero dahil nasa patag na kalsada tayo mga ka-fixit, mas mabilis nating na-accelerate yung ating sasakyan. Ulitin ulit natin yan, clutch all the way down, first gear, 1,500 RPM of gas, clutch to the biting point. Habang nag-accelerate ako, I'm releasing the clutch smoothly, no? Pero syempre, hinold ko muna yan sa biting point for about 2 to 3 seconds para lamang makapag-rev match, magampanan niya yung kanyang trabaho, which is to rev match the engine and the transmission speed, no? Para maging smooth yung ating acceleration from standstill. So tandaan nyo lamang mga ka-fixit, kapag gagawin nyo yung fast start, siguraduhin nyo na gagawin ninyo yung safely by checking your side mirrors, rear view mirrors, and shoulder check. Pati na rin yung mga blind spot na bago nyo gawin para safe yung inyong pag-arangkada mga ka-fixit. Kagaya na lamang ng mga normal na arangkadang ginagawa ninyo, no? Beneficial din yung fast start in a manual car kapag ginamit mo yan sa mga uphill na kalsada. So ito, pupunta tayo sa isang uphill na kalsada. Ay, wala naman sasakyan sa likod. Ayan. Nasa uphill na kalsada po tayo mga ka-fixit, no? Igigitna ko na lang yung sasakyan kasi wala namang dumadaan dito dahil dead end na yan. So para mapatunayan ko sa inyo na nasa uphill na kalsada tayo, nakababa yung ating handbrake, bibitawan ko yung ating foot brake at aatras yung sasakyan. Ayan, kita mo maatras. Okay? So, medyo aakyat na itong kalsada na ito. So magiging beneficial yung fast start sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Sa mga uphill na kalsada, magiging very beneficial yan sa'yo. Pero kailangan mong gumamit ng handbrake. So gagamitin natin yung ating handbrake, pakawalan ko na yung ating foot brake, no? Pero nakaapak pa rin ako dyan, hindi ko lamang siya dinidiinan. Just in case nung bumitaw yung handbrake, may foot brake pa rin ako. So, ang gagawin natin mga ka-fixit, clutch all the way down. First gear, magbibigay na ako ng 2,000 RPM of gas. Ayan, generate natin yan from the engine. Ayan, clutch to the biting point, bibitawan ko na, bababa ko na yung ating handbrake at mag-accelerate ako smoothly. Tingnan mo kung gaano kabilis ko na pa-accelerate yung ating sasakyan. Ulitin natin yan. Apply natin ng handbrake. Ayan, clutch all the way down, first gear, mag-generate ako ng 2,000 RPM of gas. Ayan, clutch biting point, baba natin yung ating handbrake at mag-accelerate ako smoothly. Ayan. So, sa pagkakataon na yun, dahil nasa uphill tayo, 2,000 RPM yung ginamit natin para mas makaarangkada smoothly at mas mabilis na makaarangkada yung ating sasakyan from standstill. So pag sa pata, kagaya na sinabi ko kanina, 1,500 RPM is enough. Ito nga palang RPM level na sinasabi ko, magdedepende rin yan sa iyong sasakyan, but this usually works in most cars mga ka-fixit. Huwag nyo nga palang iisipin na porque gumagamit kayo ng handbrake, beginner or sobrang baguhan kayo sa pagmamaneho. Kasi kaya po ginawa yung handbrake kasi may purpose po yan sa inyong sasakyan. So pwede nyo pong gamitin yan anytime kahit na matagal kayo nagmamaneho. Ako kahit na matagal na ako nagmamaneho, paminsan-minsan, lalong-lalo na sa mga steep or mataas na angle talaga ng uphill, gumagamit talaga ako ng handbrake. Kasi
Mas maigi na yun kaysa naman madisgrasya kami or makadisgrasya kami mga kapiksit, okay? And bahagi talaga ng learning process yan. Kaya gamitin mo lahat ng components na iyong sasakyan para maging safe ang iyong pagmamaneho. Kapag ka nakasanayan mo na itong mga tinuturo ko sa iyo, magiging automatic reflex action movement na yan ang iyong sasakyan and magiging automatic reflex action na yan and muscle memory ng iyong katawan at magagawa mo na yan without thinking about it mga ka-fixit. Sinisigurado ko sa iyo yan. So keep on practicing. With that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasana upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Palagi mo tatandaan yan ka-fixit. Importante yan lalong-lalo na ngayon na nag-aaral ka palang mamamaneho. Siya nga pala yung mga fast start na tinuro ko sa iyo ngayon, mag-iingat ka kapag nagmamaneho ka sa mga basang kalsada, lalong-lalo na kapag maulan o mabuhangin o kaya magraba yung kalsada. So mag-iingat ka kasi maaaring mag-wheel spin o ma-out of control yung iyong sasakyan, no? At isa pang precautionary measure kapag sobra-sobra yung generate mong RPM from your engine at nilagay mo sa clutch biting point yung iyong clutch, hindi lamang yan nagkakaroon ng unnecessary wear and tear sa iyong clutch lining or clutch assembly, kundi pwede rin mag-wheel spin yung iyong sasakyan, no? At mag-out of control yung iyong sasakyan. Isa pa, more gas, syempre, less fuel economy yun. Mas lalakas ka sa pagkonsumo ng gas ng iyong sasakyan. So, tamang RPM level ang key dyan sa fast starts in a manual car.